Bukod sa pork barrel na gamit din di umano ni Janet Lim Napoles at mga kakuntsaba niyang mambabata sa kanilang modus, ang pondong para sana sa special projects ng ilang ahensya ng gobyerno. Yan ang natuklasan ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation o NBI sa patuloy nilang investigasyon. Samantala, ihahain na raw sa susunod na linggo ang ikalawang batch ng reklamo kaugnay ng pork barrel scam. May report si Lia Manyalak del Castillo. Hindi lang daw sa pork barrel fund na kinabang ang itinuturong utak ng scam na si Janet Lim Napoles at mga kasabwat di umano nitong mambabatas. Ito ang nadiskubre ng NBI at DOJ sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon sa mga NGO na iniuugnay kay Napoles. Bukod sa bilyon-bilyong pisong PDAF ng mga mambabatas na napunta umano sa mga NGO at foundation ni Napoles, may halos 700 million pesos pa raw na pondo na mula pa rin sa kaban ng bayan na nakalaan sa mga special project at congressional insertions ang nauwi rin daw kay Napoles. Meron din kasi kami mga nakita based on the records and the knowledge of the whistleblowers, particularly Ben-Hur, na mga non-PDAF. Hindi mga PDAF but mga other projects, special projects and then projects ng mga departments. Sabi ni Attorney Levito Baligod, ang nadiskubring bagong scam na ito ay bahagi pa rin ng testimonya ng whistleblower na si Ben-Hur Luy. Isa raw sa mga proyektong pinasok dito, umabot sa 407 million pesos. There is about 407 million fund. I will not identify the agency now, but yung 407 na ito, pinaghatian ng iilang congressmen at lahat ng nag-supply ng equipment, company owned by Mrs. Napoles. Napunta sa isang corporation ni Mrs. Napoles. Tumanggi munang magkomento kaugnay nito ang kampo ni Napoles. Ang isa pa raw insidente, aabot naman sa 300 milyong piso ang pondo na sa halip na mapunta sa mga proyekto ng isang ahensya, pinaghati-hatian daw ng 10 kongresista. An agency encash money purposely for several projects in different regions. Pero yung ahensya mismo, yung head of agency, nilagay yung cash sa opisina niya. At pumipila yung mga legislators para tanggapin yung kanilang share. Pinag-aaralan at pinatitibay na raw ang panibagong scam na ito. May mga whistleblower din daw na magsasalita tungkol dito. At sa oras na may sapat na ebidensya, maghahain muli ng reklamo ang DOJ at NBI. Ganun pa rin, ginagamit kino-course through implementing agencies. May letter endorsement ang lawmakers, sasabihin ito project na ito, either sa DA, sa DAR, and then is magno-nominate sila, magsasabihin din nila na merong NGOs. Sa susunod na linggo naman, ihahain na raw ang ikalawang batch ng reklamo kaugnay ng pork barrel scam. This time ba sir, mas marami na yung mga lawmakers? Kasi last time 5 lang yung lawmakers. Mas marami ngayon. Mga ilan? At least, to be safe, at least 10. I want kasi the second batch na kung yung lahat ng mga pwede na because nandyan ang mga dokumento o kayang kunin ang mga dokumento. Kanina, pinulong ni De Lima sina Baligod, NBI Special Task Force Head Rolando Argabioso at DOJ Undersecretary Jose Justiniano para plansyahin ang detalye ng paghahain ng reklamo. Ang hindi maihahabol sa second batch, ire-refer na lang ng NBI sa Interagency Anti-Graft Coordinating Council o IAGC. Nagsimula na rin kanina ang sworn interview ng mga whistleblowers sa Office of the Ombudsman, kaugnay naman ng naunang batch ng PDAF cases. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.